Pinapakilala ni Dr. Coreha si Choppy ang Blue Nose Reindeer, na nakakain ng human-human fruit kaya may abilidad ito ng isang tao. Nakatikim ng suntok ang dalawang tukmol na nagpahalik sa kanila sa simento. Paglingon ni Chopper nakita niyang walang saplot ang pervert na matanda. Nagpakilala si Dr. Hiraluk at sinabing gusto nitong tulungan ang reindeer. Dahil mas malakas ang reindeer na gangster kaya nagulpi si Choppy. Pero walang planong sumuko ang batang reindeer. Nagpatuloy sa pag-atake ang pinuno kaya nakipagsabayan si Chopper. Pinapaalis ni Lupi si Waffle pero makulit ang weirdo kaya iniwasan na lang niya ito. Pero nainis si Waffle at pinag-utos na umatake ang dalawang alalay. Kaya pinuntirya ng dalawa si Nami at si Sanji. Sumuntok si Afroman pero nailagan ito ni Strawboy. Pero naisip ng ating bida na hindi siya pwedeng lumaban. Dahil makakasama ito kay Nami kaya tumakbo na lang ito. Subalit makulit ang payaso at pinana pa si Lupi pero hindi tumama. Nagpatuloy sa pagtakbo ang ating bida. Tumingin sa likod dahil inakalang sumuko na ang kalaban. Nang pagharap nito nangagat ang weirdong hari na kanyang nailagan. Subalit traidor ang mga kalaban at umatake mula sa likuran at hindi na makakaiwas si Lupi. Pero dumating ang mga lapins at niligtas si Strawboy. Kaya nagtaka sila Waffle dahil hindi ugali ng mga lapins na tumulong sa mga tao. Lumabas na tumatanaw ng utang ng loob ang mga lapins kay Lupi. Sumenyas ang lapins kay Strawboy kaya nagpasalamat ang ating bida at umalis na. Sinubukan ni Waffle na habulin sila Lupi pero hinarangan sila ng maraming lapins. Samantala, narating na ni Strawboy ang paanan ng bundok. Kanya itong inakyat habang buhat-buhat si Nami at Sanji. Tuloy ito sa ginagawa kahit masama ang panahon. Samantala, bumangon si Vivi at nakita si Usopp nakabaon sa snow. Kaya hinilan niya ang ilong nito at sinubukang gisingin. Pero sweet dreams si Longnose kaya pinagsasampal niya ito para magising. Kawawa naman si Vivi dahil sumakit ang kamay nito kakasampal. Habang naglalakad sila bumangon naman si Zoro sa kanyang pagkakabaon. Nakita nila Usopp ang swordsman at kanilang tinawag ito. Pero hindi agad nakilala ito ni Zoro dahil mukhang pinutakti ang face ni Longnose. Samantala, natalo nila Waffle ang grupo ng mga lapins na pumigil sa kanila. Balak na sundan si Lupi sa palasyo. Habang ang ating bida ay hindi sumusuko sa pag-akyat sa bundok. Nang biglang nasugat ang daliri nito at nahulog si Sanji. Pero pinahaba nito ang kanyang lieg at sinapo ang walang malay. Samantala, naglalakad na sila Zoro papunta sa lungsod at nakita nila ang mga tao na nagkakagulo. Nilapitan nila Zoro ang mga tao at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagulat ang lalaki sa ayos ni Zoro at sinabing pinipigilan sila ng mga army na hanapin si Dalton. Naalala ng swordsman na ito ang mga army na kanilang nakainkwentro. Kaya sinuntok ito ni Zoro ang nagyayabang na army at kinuha ang jacket nito. Pero umatake ang mga bad trip na army at sinalubong naman sila ng swordsman. At hindi nila agad na malaya na ninakaw na ni Zoro ang kanilang mga espada. Nanggigil sila at sinugod si Zoro para turuan ng leksyon. Pero walang kahirap-hirap na pinabagsak sila ng swordsman gamit ang kanyang Hawkwave. Nakuha pang magyabang ng malupit na swordsman. Tinikredit naman ni Usopp ang ginawa ni Zoro. Nagumpisa ng magbungkal ang mga tao kasama si Usopp. Sugat-sugat na ang mga kamay ni Lupi dahil sa pag-akyat sa matarik na bundok. Hanggang sa tuluyang nakarating ito sa tuktok at nakita ang palasyo. Dahil sa pagod ng hina si Lupi at bigla pang gumuho ang snow. Kaya nahuhulog ito pero may humawak sa kanya at sila ay naligtas. Sa loob ng palasyo inumpisahan na silang gamutin ni Dr. Coreha at ng alaga nitong si Chopper. Nagising si Nami at narinig nito ang naglalakad na reindeer. Bumangon si Nami kaya natakot ang doktor at nagtago. Pero sabi ni Nami na baliktad ang ginagawa nitong pagtatago kaya inayos ni Choppy. Sabi ni Nami na huli na dahil nakita na kita kaya sinigawan ito ng reindeer na kinagulat ni Nami. Pag-atras ni Chopper ay nakagawa ito ng ingay kaya dumating si Dr. Coreha. Nakita nito si Nami at nagpakilala tapos tinignan ang temperatura ng pasyente gamit ang daliri. Umupo sa tabi ni Nami ang buruha at pinakita ang pinagmulan ng infeksyon ng dalaga. Sabi nito na maaring ikinamatay na niya ito kung hindi agad na agapan. Kaya tinulak niya ito at pinagpapahinga. Pero sabi ni Nami na magiging okay na siya pag bumaba ang kanyang lagnat. Subalit sagot ng doktor na 10 araw ang itataga ng gamutan. Kaya napabangon ang navigator at sinabing hindi siya pwedeng manatili ng ganong katagal. Dahil nagmamadali silang pumunta ng Alabasta. Pero tinutukan ng doktor ng patalim ang apuradong pasyente. At sinabing walang makakaalis ng hindi pa fully recovered. Kaya wala nang nagawa si Nami kung hindi sumunod na lang. Pinalitan ni Chopper ng benda ang dalawang tukmol. Nang maalala nito ang sinabi ni Lupi nung kanya itong tinutulungan. Nagulat sila nang makita ang ating bida na inakyat ang bundok gamit lang ang kamay at paa. Kaya tinulungan nila ito at nakita ang kalagayan nila Nami at Sanji. Pero nagulat si Chopper nang sinabi ni Lupi na iligtas ang kanyang mga kaibigan. Nang biglang nagising si Lupi at pinagkamalang pagkain ang reindeer. Kaya napatras si Chopper sa takot. Narinig nito na sinasambit ni Sanji ang proseso ng pagluluto ng kaldereta na kanyang kinabahala. Hinawakan naman ni Sanji si Choppy at nakita pang naglalaway si Lupi. Kaya napatili ito at tumakbo palabas ng kwarto habang hawak ng dalawang tukmol. Nagpatuloy sa pagtakbo ang tatlong idiot nang napadaan sila sa kwarto ni Nami. Kaya natigilan si Lupi dahil nakita nito ang navigator at agaran din pinuntahan ni Sanji. Kinamusta nila ang kalagayan nito at balak nilang pakainin ito ng espesyal na kalderetang kambing. Kaya muli nilang hinabol ang reindeer para lutuin. Pinapakilala ni Dr. Coreha si Choppy ang Blue Nose Reindeer, na nakakain ng human-human fruit kaya may abilidad ito ng isang tao.
Nakatikim ng suntok ang dalawang tukmol na nagpahalik sa kanila sa simento. Si Chopper ay isang doktor na natuto sa gabay ni Dr. Coreha. Samantala, nagtataka si Zoro kung sino ba si Dalton na hinuhukay ng mga tao. Nang may isang lalaki na nakahanap kay Dalton, dali-daling nilapitan nila Usopp at Vivi si Dalton. Walang tibok ang puso ni Dalton na pinag-alala ng lahat ng mga tao. Nakataka si Chopper sa dalawang tukmol at pinuntahan si Nami. Nagpasalamat ang pasyente sa doktor pero naggalit-galitan ang reindeer habang mukhang masaya sa puri ng pasyente. At nasabi na lang ni Nami na hindi ito marunong magtago ng kanyang emosyon. Hinawakan ni Choppy ang navigator at tinanong kung totoo ba silang pirata. Kaya sumang-ayon naman si Nami at sinagot ang iba pang katanungan ng reindeer. Inayan niya na sumali si Chopper sa Straw Hat. Pero tinanggihan ito ni Choppy dahil isa raw siyang kakaibang nilalang na hindi tanggap ng mga tao. Biglang dumating si Luffy at Sanji kaya muling naghabulan ang tatlong idiot. Dumating si Dr. Coreha at kinausap si Nami tungkol sa tangka nitong pagkuha sa kanyang alaga. Winarningan siya ng buruha dahil mahirap kunin ang loob ni Choppy sapagkat meron itong trust issue. Dahil sa kanyang blue nose ay hindi siya tanggap ng kanyang mga kauri. Nang nag-transform ito at sinubukang makipagkaibigan sa mga tao, ito ay kinatakutan at pinagbabaril kaya tumakbo ito at walang mapuntahan. Nagalit si Chopper nang makitang isasara nila Luffy ang pinto. Kaya tinawag ni Sanji si Luffy at nakita ang mga ibon na maaaring mahulog pag sinara ang pinto. Lumakad ng paalis si Choppy na parang malungkot. Nang na-realize ng dalawa na nakakapagsalita ang reindeer at nakakapaglakad na parang tao. Kaya napasigaw ang dalawa na monster si Chopper. Lalong nalungkot ang reindeer at naiyak sa kanyang narinig. Pero ang totoo ay napahanga sila sa tinawag na monster at balak itong isali sa Straw Hat Pirates. Natagpuan ni Luffy si Chopper na nagbabalance ng mga muntik ng mahulog na mga gamit. Nilapitan niya ito at sinubukang kilitiin na kinainis ng reindeer. Inaya ni Strawboy na sumali si Choppy sa kanyang crew. Pero tumanggi ang reindeer dahil meron itong trust issue at saka tumakbo. Hinabol ni Luffy ito at pinipilit pa rin na sumali sa kanyang crew. Tuwa si Nami nang malaman ang desisyon ng captain. Nagpatuloy na naghabulan ang dalawang bata. Nagpatuloy ang kwento ni Dr. Coreha tungkol kay Chopper. Merong isang tao na pinagkatiwalaan ni Choppy at ito ay si Dr. Hiralu. Habang naglalakad sa gitna ng snow si Hiralu, nakita nito ang reindeer na walang malay kaya nilapitan niya ito para tulungan. At habang naglalabas ito ng gamit ay nakita ni Chopper ang baril nito. Kaya inatake siya ng reindeer at nagwala dahil inakalang babarilin siya nito. Naglakad paali si Choppy pero bumangon si Hiraluk at muling tinawag ang monster. Paglingon ni Chopper nakita niyang walang saplot ang pervert na matanda. Nagpakilala si Dr. Hiraluk at sinabing gusto nitong tulungan ang reindeer. Pero biglang nawalan ng malay si Chopper at nagising na lang na nasa bahay ng matandang ukluban. Bumangon ito sa higaan at kinain ang pagkain hinanda para sa kanya. Naiyak ito sa tuwa dahil meron na siyang makakasama. Nag-uusap si Chopper at Dr. Hiraluk ng drama ng buhay ng reindeer. Nang kumulo ang chemical experiment ni Hiraluk at nabahala, sumabog ito at sabay silang tumalsik palabas ng bahay ng matanda. Pinangalanan ng ukluban na Chopper ang batang reindeer na kinatuwa nito. Samantala sinama ni Dr. Quack si Choppy sa kanyang panggagamot sa lungsod. Pero lahat ng ginamot ni Hiraluk ay mas lalong lumubha, kaya nagalit ang mga tao sa kanila. Pinaghahanap sila ng militar pero ginawang decoy ni Hiraluk si Choppy para makatakas. Kaya nag-away ang dalawa sa ginawa ng matandang ukluban. Nang tumigil sila binigyan ni Dr. Hiraluk si Choppy ng isang sombrero. Maluhaluhang sinuot ito ng cute na reindeer. Ikinwento ng matandang ukluban kung ano ba ang kanyang tinutuklas. Ito ay ang pag-imbento ng paggawa ng cherry blossom. Dahil naniniwala ito na ang cherry blossom ay ang magbibigay ng kasiyahan sa tao, na maaaring magpagaling sa anumang karamdaman. Pinakita nito ang kanyang pirate flag na sumisimbolo na walang karamdaman ang hindi kayang lunasan. Samantala patuloy si Luffy sa panghihingkayat kay Chopper na sumali sa kanyang crew. Nang makita nito ang mga mansanas kaya nag-break time muna ito. Habang kumakain si Strawboy tinanong ni Chopper kung totoo ba siyang pirata. Sagot ni Luffy na pirata nga siya at kinuwento ang mga bagay na ginagawa ng isang pirata. Naging mas interesado si Choppy sa kanyang mga narinig. Tinalala ang mga sinabi sa kanya ni Dr. Hiraluk tungkol sa mga pirata. Nagpatuloy sa pagkukwento si Dr. Coreha. Tuluyan nang gumaling ang sugat ni Chopper. Pero sa hindi malamang dahilan ay pinapaalis siya ni Hiraluk. Nalungkot si Choppy at nagmakaawa sa doktor na wag paalisin. Dahil si Hiraluk na ang tinuri nitong pamilya. Kaya naluluha naman si Hiraluk sa kanyang ginawang desisyon. Nang may narinig itong ingay at dali-dali siyang lumabas sa pag-aalala kay Chopper. Pero sinadya pala ng reindeer na mahulog at magkasugat para muling ampunin ng doktor. Subalit kinuha ni Hiraluk ang kanyang baril at pinaputukan ang reindeer. Kaya naguguluhan man tumakbo na lang palayo si Choppy. Samantala naiyak na lang si Hiraluk sa kanyang ginawang desisyon. Nang napag-alaman ni Hiraluk na 10 days na lang ang itatagal ng kanyang buhay. At ito ay ayon kay Dr. Coreha. Sabi ni Hiraluk na makukumpleto na niya ang kanyang experiment sa loob ng 2 araw. Magagawa na niyang mapag-bloom ang cherry blossom sa Drum Island. Hindi naman pinaniwalaan ni Dr. Coreha si Hiraluk. Samantala, kinulong ni Chopper si Luffy dahil sa kanyang kakulitan. Nang paalis na ito ay nakita nito na nawawala ang susi. Ito pala ay kinuha ni Strawboy at pinakawalan ang sarili. Kaya nagsimula naman ang dalawa sa kanilang habulan. Natigilan sa pagtakbo si Chopper at kanyang kinumpirman na naamoy niya si Waffle. Nagpatuloy sa kwento si Dr. Coreha. Iniisip ni Chopper ang kanyang nalaman tungkol sa kalagayan ni Hiraluk.
Naalala niya ang narinig na usapan ng mga army tungkol sa isang mushroom na kayang gumamot ng kahit anumang karamdaman. Kaya hinanap ni Choppy ang medical book ng matandang ukluban. Naglakbay para hanapin ang mushroom. Hanggang sa napuntahan niya ang lugar ng kanyang mga kauri. Dahil hindi siya welcome dito, pinagmasdan siya ng masama. Kaya kabado itong naglakad. Nang bigla siyang inatake ng pinuno ng mga reindeer na gangster, kaya humandusa ito. Nang muling aatake ang pinuno at dali-daling bumangon si Chopper at nakipagbuno rito. Dahil mas malakas ang reindeer na gangster, kaya nagulpi si Choppy. Pero walang planong sumuko ang batang reindeer. Nagpatuloy sa pag-atake ang pinuno, kaya nakipagsabayan si Chopper. Hanggang matagpuan na ni Chopper ang kanyang hinahanap na mushroom. Sunod ay binigyan ng huling sulyap ang kanyang mga kauri. Pansin ni Hiraluk ang pagbukas ng kanyang pinto at pumasok ang duguang si Chopper. Pinakita nito ang kanyang daladalang mushroom at sinabing gusto niyang tulungan ang doktor. Natouch naman si Hiraluk sa ginawa ni Choppy kaya niyakap niya ito. Samantala, na-excel na ni Waffle ang mga doktor sa Drum Kingdom maliban kay Hiraluk at Koreha. Kaya pinag-utos niya na magkalat ng chismis na may sakit ang 20 MDs. Kinain na ng matandang ukluban ang mushroom soup pero nagreklamo ito dahil masama ang lasa. Nalungkot si Chopper pero sabi ng doktor na ang mabisang gamot ay laging masama ang lasa. Nagpasalamat ito kay Chopper na kinatuwa ng batang reindeer. Tigilan ng doktor nang makitang stable ang kanyang experiment. Tuwang-tuwang sinabi na nagtagumpay siya sa kanyang experiment. Kaya nagpaalam ang matanda na ito muna ay aalis habang si Chopper ay nagbe-bed rest. Pinuntahan ni Hiraluk si Koreha at nabalitaan ang pagkakasakit ng 20 MDs. Inabot ng ukluban ang dos na resulta ng kanyang successful na experiment sa buruha. Pinaubayan niya ang pagpapabloom ng cherry blossom at pagtuturo kay Chopper ng medicine. Saka nakiusap ang matandang ukluban sa buruha na alagaan ang tinuri na niyang anak na si Chopper. Pero umapila ang buruha dahil hindi siya pet lover. At saka nito sinipapaalis ang matandang ukluban sa kanyang bahay. Sumugod si Hiraluk at nagpasabog sa mga army at pinagutos na dalhin siya sa palasyo. Samantala, nagwawalang binuksan ng buruha ang bahay ni Hiraluk at kanya itong hinahanap. Takot naman si Chopper at sinabing naglamyarda ang matandang ukluban dahil maayos na ang pakiramdam nito. Sagot ng buruha na hindi naaayos ang pakiramdam ni Hiraluk dahil walang gamot sa sakit nito. Pinakita ni Chopper ang kanyang pinakain kay Hiraluk na inakalang mabisang gamot. Kaya nagulat ang buruha at saka nito ginulpi ang batang reindeer dahil sa galit at saka naiyak. Sabi nito na ang mushroom ay isang laso na pag kinain mo ay 6 na oras lang ang itataga ng iyong buhay. Umapila si Chopper dahil nakita niya ito sa medical book ng matandang ukluban. At sinabi na meron itong tatak na skull and crossbones tulad ng isang pirate flag. Kaya pinaliwanag ni Koreha na nagpanggap lang si Hiraluk. Poison ang ibig sabihin ng skull na marka sa libro. Walang gamot na kayang gamutin ang lahat ng diseases kaya meron doktor sa mundo. Umatungan na lang si Choppy sa mga nalaman nito. At sinabi ni Koreha na pinili ni Hiraluk na ang palasyo ang kanyang maging libingan. Samantala, dumating sa palasyo si Hiraluk upang gamutin ang 20 MDs. Pero nakita niya ang mga ito na walang sakit. Na-realize na nahulog siya sa patibong ni Waffle na ito ay isang national crisis. Pinag-utos ng hari na patayin na ang matandang ukluban. Pero pinigilan sila ni Hiraluk dahil nalalapit na din ang kanyang kamatayan. Sinundan naman ni Chopper ang ukluban sa palasyo. Sinabi ni Hiraluk ang kanyang mga words of wisdom bago ito mamaalam. Kaya nahabag si Dalton at naiyak sa dramang natutunghayan. Pakiusap ng ukluban na may darating na monster maya-maya. Pero wag niyo siyang saktan dahil anak niya ito. Nagpaalam na sa lahat si Hiraluk at tinaas ang kanyang shot. Nang biglang may sumabog ng malakas at ito pala ay ang katawan ng matandang ukluban. Pinasabog niya ang kanyang katawan para ito ang maging sanhi ng kanyang kamatayan at hindi ang lason. Dumating Chopper at nag-transform at dali-daling sumugod. Pero pinigilan ito ni Dalton at nakipagtagisan ng lakas. Nakiusap si Dalton na umalis na lang si Choppy dahil ikamamatay lang niya ang kanyang ginagawa. Taka ng luha ni Dalton ang reindeer, kaya parang holy water ito na nagtanggal ng kanyang sanib. Sabi ni Dalton na wag mong sayangin ang buhay mo. Kaya umalis na lang si Chopper ng mahinahon na kinagalit ni Waffle. Kaya sinumbata ni Dalton ang walang pusong hari ng kanilang bansa. Dahil sa pagiging makasarili nito na kinataas ng presyon ni Waffle. Winawagayway ni Chopper ang pirate flag habang nakikiusap kay Dr. Koreha na turuan siya ng medicine. Pinakulong naman ni Waffle si Dalton sa salang obstruction of justice. To see more, just press the subscribe button to be notified by YouTube.